Mainit-init na balita guys, kumpirmadong nasa Hague, Netherlands na si dating President Rodrigo Roa Duterte dahil haharapin niya ang kasong crime against humanity at kinumpirma ito mismo ni PBBM. At ayon nga sa kanya, nang lumapag yung eroplano galing sa Hong Kong, inaresto siya ng Interpol Police and participation and help ng mga Philippine Police, of course. Dumating siya sa National Airport, sa NAIA ng around 9:20 a.m. from Hong Kong at agad-agad nga po siyang inaresto. At mula doon ay dinala siya sa Villamor Air Base. At from Villamor Air Base, tonight at 11:03 p.m., kanina lang, ay dinala na nga siya sa Hague, Netherlands, para harapin niya ang kasong crime against humanity. Napakabilis po mga kababayan kasi kanina lang ay hinuli siya, inaresto at hindi na pinakawalan. At ngayon nga ay nandun na siya sa Hague, Netherlands. Kinumpirma na ng ating Pangulo na ito nga po ang nangyari. At ito, panuorin nyo. Announcement live from Malacanang. Let's listen in. Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. So ayan na nga po guys, kumpirmado na dinala na siya sa ibang bansa, sa Hague, Netherlands, para harapin ang kanyang mga kaso tungkol nga sa kanyang war on drugs at sa mga libu-libong mga taong nasawi dahil dito. And alam kong maraming nagagalit at nalulungkot na mga DDS fans at mga supporters, of course, ni Duterte. At talaga naman pong nakakalungkot kasi sa edad ng niyang yun, inaresto siya at yun nga po ay talagang haharap na siya sa kaso. At alam ko na hindi na ito bibitawan ng ICC kasi kahit pa nangyari, kahit pa wala na ang Pilipinas sa ICC, hindi na tayo member, pero ang kaso ay nangyari noong 2017 at sampa pa ng reklamo ang mga biktima. Kaya ito ay sakop pa rin ng ICC. Kaya yung warrant of arrest na inisyu ay galing sa ICC at Interpol ang nagdala. So,
hindi talaga ah, hindi talaga magtatagumpay at hindi magtutuloy-tuloy ang mga masamang gawain. Maraming nabubulagan dahil ang nakikita lang nila ay yung pagsuporta nila sa ginawa ni Duterte, pero nakakalimutan nila na may mga taong nasawi at tinanggalan ng karapatan bilang tao. At nakatutok lang sila doon sa mga kung anong nasa isip nila at ipinangangatwiranan nila na bakit at kailangan na mawala yung mga taong yun. Pero hindi nga po dapat ganon. Kaya ito na nga po yung sinasabi ko na walang kasalanan na hindi mapaparusahan. Makakalusot sa umpisa pero talaga namang may nakalaang kaparusahan. Hindi lang sa tao, sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Tandaan po natin, di ba, na minak niya si God. Kinutya ni Duterte si God. Minura niya si God. And I really do believe na hinintay lang ng Panginoon na talagang kumilos ang batas ng tao para ma-prove yung something na ma-prove na kumikilos siya pabor sa ating gobyerno. At nahihirapan ako magsalita kasi ako mismo nalulungkot. Nalulungkot na hinuli na siya at nalulungkot na wala man ng kunting remorse o pagsisisi sa kanyang mga nagawa si Duterte at ang mga sumusuporta sa kanya. So ayun na nga po, kumpirmado na nahuli na si Duterte, na-issuean siya ng warrant of arrest galing sa ICC, dinala ng Interpol at nakipagtulungan ang Pilipinas dahil walang kailangan na makipagtulungan ang Pilipinas dahil hindi pa po tayo nakaalis sa membership pagdating sa Interpol. Konektado pa rin po tayo at dapat maisagawa kasi pag hindi yon sinagawa ng ating bansa, ng gobyerno, hindi na tayo matutulungan ng Interpol sa mga kaso ng mga sa ibang bansa na natutungkol sa Pilipinas. Ano po? Tulad ng mga kaso ng pang-aabuso sa ibang bansa about the Filipinos at tinutulungan tayo ng Interpol dyan. At yung mga tumatakas na mga Pilipino sa ibang bansa ay natutulungan tayo ng Interpol dyan. So kung hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa Interpol sa request nito na hulihin at arestuhin si former President Rodrigo Duterte, mawawalan tayo ng katulong in the future. So mawawalan ng gana ang Interpol. Ganun po yun. And nalulungkot po talaga ako. And I pray na makapag-isip-isip na si Duterte kasi hindi biro yung mga buhay na ninakaw niya sa tao. Hindi siya ang may karapatang kumitil at kumuha ng buhay ng tao. Kung sa tingin niya yung mga kriminal na sinasabi niya ay may mga nagawang pagkakasala, wala pa rin po siyang karapatan na kitilin ang buhay ng sinuman pagkat tanging ang Diyos lamang po ang may karapatan na bumawi ng buhay ng tao. At higit sa lahat, minuran niya ang Panginoon. Talagang hindi nakakaligtas sa kaparusahan ang taong nagmumura o nagkutya sa Panginoon. That is blasphemy at wala pong kapatawaran yun. So, wag po kayong magagalit sa akin mga DDS kasi ang dami na namang bashers ng tiyak. Ako lamang po ay nagbabalita, nagsishare ng balita na totoo at walang halong peke. Walang gawa-gawa lamang lahat ng isinishare ko ay pawang katotohanan lamang po. So thank you so much for watching and just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Don't forget to subscribe. Thank you.